Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Patuloy po tayo sa ating Memo ni Mommy. Ito po ang inyong Mommy Best Series patungkol sa atin pong tuon for October. Ito po ay may kinalaman sa makabuluhang paggabay sa ating mga bata. Ngayon naman po ay ano ba ang pwede nating mga iba pa pong makabuluhang bagay na pwede nating pagtuunan sa atin pong paggabay sa mga bata. Memo number 1, mahalaga po na tayo ay magkaroon ng mga ritual. Ano ba itong mga ritual na to? Ito po yung mga regular na gawain para po malaman ng bata ang pagkakasunod-sunod ng ano ba yung ginagawa niya lagi. Halimbawa, pagkagising niya, anong kanyang unang ginagawa? Nagliligpit ba siya ng higaan? Kailangan ba niyang pumunta sa banyo at maghilamos o maglinis ng kanyang katawan or kumain? At kung ano pa man po yun, depende po sa inyong nais na maging pagkakasunod-sunod ng kanyang gagawin. Naalala ko po ang isang apo ko na bata pa ito, parang 7. Abay, nakakatuwa. Paggising niya, automatic, wala nang usapan. Yung kanyang una na isasalansan niya, yung kanyang kumot na malaki, no, nakatayo pa nga sa ibabaw ng kama para tiklupin. At syempre, hindi naman ganun kaayos ang pagkakatiklop, but the idea of seeing the child be willing, no, voluntarily working, yun po yung magandang kamalayan for productive parenting. Memo number 2, ang mga bata po ay dapat talagang kasama po sa housework. Liwanagin po ang kanilang responsibilidad. At kung sila man po ay meron ding mga bagay na ginagawa sa tahanan, dapat po yung responsibilidad ay naroon para magligpit. Halimbawa, meron tayong mga kasama sa bahay, si ate o si kuya at kung sino pa man. Aba, teka muna, ikaw ang nagkalat niyan, ikaw ang gumamit niyan, saan mo yan ilalagay? Memo number 3, maganda rin po kung tayo ay merong reminder board. Para itong reminder board na to ay nakikita ng mga bata ano yung mga kanyang mga gagawin para hindi na tayo maingay. Yan kasi minsan parang, ano na nga ba susunod? Di ba sinabi ko na to? Ayun, sasabihin lang natin na susulat o tingnan ninyo yan. At maganda rin po ang reminder board kung meron tayong oras na nakatala, lalo na nga po kung tayo ay wala sa tahanan para ang bata ay alam ito. Lalo na po yung ating mga digital clocks, dali na kanila ito ay basahin. Memo number 4 ay bawas-bawasan po ang ating mga expectation. Ano ba yung mga inaasahan natin? Minsan yung mga inaasahan natin ay nakaka-frustrate kasi ang dami-dami. At pangalawa, baka hindi pa po ito kakayanin ng bata. Based on the nature of children kasi iba-iba po. May mga bata gaya nung sinabi ko, pagising niya, dire-diretso, walang utos-utos ay titiklipin, aayusin ang kanyang pinaghigaan. Meron naman na kailangan mong sabihan, anak, ang sapatos mo, nakalagay na naman dito, di ba? So, minimize. Wag masyadong marami. At, syempre, pang-5, ito. Tingnan po natin, watch out, yung ating pong mga instructions ay baka hindi po nababagay sa edad ng bata. Kasi, kung mas bata siya, isang instruction lang at a time. Kung medyo may edad-edad na yan, pwede. At yun nga po, makatutulong yung isang reminder board para alam ng bata ang mga kanyang gagawin. Mga ilang paalala po mula sa inyong Mommy Best Series sa ating Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.